Bandang 8:00 ng gabi, mahimbing nang natutulog si Yumi habang nakayapos sa kanyang ina. Bumangon si Fredo, sabay masayang tinitigan ang muka ng kanyang asawa at anak. Hinimas ni Fredo ang buhok ni Claire, sabay hinagkan sa noo bago bumangon. Kinuha niya ang kanyang sulo sa sabitang pako sa poste ng kanilang bahay. Sa may bandang kusina, sabay ipinatong muna yon sa mesa. Maya-maya, ikinabit niya ang gasa at sinindihan yun. Dahil sa nililikhang tunog ng ilaw pandagat habang binobomba niya ang tangke ng gas, ay nagising si Yumi. Bumangon ang bata habang kinukusot ng kanyang mga daliri ang kanyang mga mata. Naglalakad yon papunta sa may kusina, sabay sumakay sa likod ng kanyang ama. Tatay, manghuhuli ka po ng isda? Oh, bakit bumangon ang maganda kong anak? Sasama ka ba kay tatay? Talaga po, tay? Pwede po ba akong sumama? Ikaw talaga, delikado sa laot kapag gabi. Baka mamaya matsyempohan tayo ng mga aswang. Sige ka. Kaya nga po gusto kitang samahan, tay. Dahil ako mismong tatapos sa kanila. Ako po ang magdadala ng kampilan para habang nanguhuli ka ng isda, babantayan kita para hindi ka nila masaktan. Yumi, anak. Nanay, nandito po ako sa kusina. Sasama po ako kay tatay. Nagmadaling bumangon si Claire at nagtungo sa kusina. Hindi ka pwedeng sumama, anak ko. Walang kasama dito si nanay. Sige ka, kukunin ako ng aswang at ang babing bunso natin. Sige na nga. Hintayin ko na lang po si tatay para habang wala siya, ako magbabantay sa inyo ni baby. Diba nanay, sabi mo kapag suot ko tong kwintas, magiging malakas ako at walang makakapanakit sa akin? Opo, kaya lagi mong isusuot yan, ha? Alam mo, anak, kapag laging sumusunod si Yumi sa sinasabi ni nanay at ni tatay, hindi siya mapapahamak. Opo, nanay, mahal ko po kayo palagi ni tatay. Mahal na mahal ka rin namin, anak. Ay, paano ba yan? Isara nyo na maayos ang pinto, ha? Aalis na si tatay para maraming mahuling sugpo at isda na pang ulam natin bukas. Mahal, paabot naman ang kampilan. Alam mo naman na mas panatag ako kapag palagi kong dalayan, lalo na sa gabi. At hindi rin ako mapapanatag kung aalis ka na hindi mo dala to. Mag-iingat ka. Halika na, anak. Matulog na ulit tayo. Gigising na lang ulit tayo pagdating ni tatay mamaya, ha? Opo, nanay. Matapos isara ang kanilang pinto, ay magkahawak kamay na bumalik sa kanilang silid tulugan ang mag-ina. Pagkahiga nila ay niyapos ng mahigpit ni Claire ang kanyang anak, sabay ipinikit ang kanyang mga mata. Matulog ka na, anak. Mamaya madaling araw pa uwi ang tatay mo. Ilang sandali lamang mula nang ipikit ang kanilang mga mata, ay napabalikwas si Claire. Bigla kasing naramdaman niya ang pag-init ng botelya sa kanyang bulsa. Nang kunin niya ito ay halos matanggal na ang takip noon dahil sa lakas ng pagkulo ng langis na nasa loob ng botelya. Napabuntong hininga siya, sabay dahan-dahang gumapang para kunin ang karit na nasa kanilang paanan. Nanay, huwag ka maingay, anak. Nagmamadaling kinuha ni Claire ang isang botelya na may lamang langis, pinatakan ang kanyang palad at ipinahid sa kanyang bilog na tiyan para hindi maamoy ng aswang. Pagkatapos ay pinahiran niya rin si Yumi, sabay iginiya yon papunta sa isang aparador. Nanay, ano pong nangyayari? Anak, makinig ka sa akin. Mangako ka kay nanay na kahit anong mangyari, kahit anong marinig mo, hindi ka lalabas sa aparador. Mangako ka rin sa akin na hindi ka iiyak. Naiintindihan mo ba? Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Kapag natatakot ka, ipikit mo lang ang mga mata mo at takpan ang tenga mo. Ipangako mo sa akin yan. Opo, nanay, pangako.
Matapos ang kanilang mahinahong pag-uusap, ay mahigpit na niyakap ni Claire si Yumi at itinago sa loob ng aparador, sabay iniayos ang pagkakasara noon. May butas yun sa bandang likod, kaya batid niyang hindi mahihirapang huminga ang kanyang anak. Bagamat yari sa anahaw ang kanilang bubong at ang pader sa kanilang kusina ay yari sa manipis na tabla, ay pakinig niya ang mga pamilyar na kaluskos. Nagmadali siyang kuhanin ang isang tansong balisong habang nakikiramdam sa kanyang paligid. Hawak ang kanyang tiyan na bahagyang naninigas dahil sa takot na sinabayan pa ng malakas na tibok ng kanyang puso. Panahon na para pagbayarin natin sila sa ginawa nila sa ating angkan. Sa gabing ito, may paghihiganti na natin sila. Walang kasing lakas na itinulak ng aswang ang pinto na yari sa kawayan, dahilan para tuluyang makapasok yun sa loob ng kabahayan. Huwag kayong lalapit, mga halimaw. Kahit buntis ako, hindi ko kayo atrasan. Papatayin ko kayo. Papatayin? Kayon dapat magbayad sa pagpatay nyo sa mga kalahi namin. Akin ang armas na yan. Hindi mo makukuha sa akin to. Ginawa lang naming mag-asawa kung anong tama para sa baryong yon. Mga halimaw kayo at walang awang pumapatay ng tao. Magpasalamat kayo dahil mas pinili namin mamuhay na malayo. Dahil kung nagkataon, naubos namin ang buong angkan ninyo. Mukhang hindi ka nasanay sa pakikipaglaban, babae. Ngayon ipaparamdam namin sa iyo ang pait ng aming paghihiganti. Iisa-isahin namin kayo. Ikaw, ang asawa mo at ang anak mo. Hawak ng isang lalaking aswang ang leeg ni Claire, sabay iniangat ang katawan nito sa lupa. Bumabaon ang mga kuko ng aswang sa kanyang leeg. Humahalakhak habang nakalabas ang mga pangil at nakalawlaw ang dila. Habang ang isang aswang naman ay pumasok sa silid tulugan, may kung ano siyang inaamoy-amoy. Ngumisi yun nang tumapat sa isang lumang aparador. Dahan-dahang binuksan ang pinto at sa pagkakataong yon nanginginig si Yumi nang makita ang nilalang na nasa kanyang harapan. Maitim ang balahibo, may mapupulang mata at mahaba ang kuko. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tinakpan ang kanyang bibig para pigilan ang kanyang paghikbi. Tuluyang dumadaloy ang kanyang luha nang muling isara ang pinto ng aparador ng aswang na yon. Pakiusap, ako na lang ang saktan ninyo. Ako na lang ang patayin niyo. Tapusin mo na yan. Wala dito ang asawa at anak ng babaeng yan. Marahil pinatakas niya na. Pero pasasan ba't makikita din natin sila? Wala tayong ititira. Kailangan ninyong pagbayaran ng inyong kasalanan. Buhay kapalit ay buhay! Kasabay ng mga halakhak ay ang pagbagsak ni Claire sa lupa at pagdaloy ng dugo mula sa kanyang leeg. Sorry, nanay, pero kailangan kitang iligtas. Sa tingin ko, hindi nila ako nakikita dahil sa kwintas na to. Kailangan ko ng asin, benditadong tubig at buntot ng... Ito, kailangan ko silang paluin para tigilan na nila ang nanay ko. Humanda kayo sa akin. Agad na dinampot ni Yumi ang asin sa paanan ng kanilang higaan. Nakalagay yon sa plastik. Binutas niya yon at isinalin sa laylayan ng kanyang damit. Kinuha niya ang benditadong tubig na nakalagay sa lalagyan ng alkohol. Inipit niya sa kanyang kilikili ang buntot pagi, sabay bumaba sa hagdan na kahoy mula sa kanilang silid tulugan. Galit na tinitigan ang mga aswang na gumagapang sa ibabaw ng kanyang ina na noon ay duguan at wala ng malay. Halimaw kayo! Itong dapat sa inyo! Isinaboy niya ang asin sa mga yon, dahilan para magkikisay ang mga aswang na parabang napapaso ang kanilang mga balat. Nang maubos ang asin ay pinaghampas niya yon ng buntot pagi. Tama na! Aray ko! Sino ka? Hindi tirisin ka namin! Nasaan ba yan? Masasama kayo! Sinaktan niyo ang nanay ko! Papaluin ko kayo! Ang babaho niyo, kaya papaliguan ko kayo nito!
Nagkukumahog ang mga aswang na gumapang palabas para iligtas ang kanilang mga sarili sa kamatayan dahil sa matinding galit nararamdaman ng isang nilalang na hindi nila makita ng mga oras na yun. Hindi alam ni Yumi kung bakit ng mga sandaling yun ay napakalakas niya para magawa ang mga bagay na yon sa murang edad. Samantala, hindi naman mawari ni Fredo kung bakit sa halos mahigit 1 oras niya ng paghahanap ng sugpo sa dating lugar na kanyang pinaghuhulihan. Noong gabing yun ay tila ba wala man lamang siyang makita. Kung mayroon man siyang nakita ay mabilis naman nakakaalpas at nakakawala sa kanyang silo. Ilang sandali pa, nakita niya ang biglang pagkapal ng ulap. Sinundan pa yon ng malakas na kulog at kidlat. Dahil doon, napabuntong hininga siya, sabay agad na naglakad pabalik dahil mas delikado kung maaabutan siya ng malakas na ulan. Nagmadali siya sa paglalakad at hindi niya maipaliwanag kung bakit parang may kung anong humihila sa paa niya na mas doblehin pa ang bilis ng kanyang paglalakad. Napatigil siya nang makita niya ang 2 itim na ibon na lumipad at humuhuni patungo sa isla na kanilang pinagmulan. Nang biglang sumagi sa isip niya ang mga nakakatakot na nilalang na naninirahan doon, ay walang kasing bilis siyang tumakbo pa uwi sa kanilang bahay. Nay, gising! Gumising ka, nanay! Tatay! Tatay, tulong! Nasaan ka na, tatay? Yumi, anak, di ba sabi ko sa'yo, huwag kang iiyak. Matapang ka, hindi ba? Mahal ka ni nanay. Mahal? Diyos ko, sino may gawa sa'yo nito? Iligtas niyo ang sarili niyo sa paghihiganti nila. Natuntun na nila tayo. Lisanin niyo na ni Yumi ang lugar na ito. Pakiusap. Siguradong babalik at babalik sila. Ipangako mo sa akin na puprotektahan mo si Yumi kahit na ano ang mangyari. Mahal, huwag mo kaming iwan. Claire, mahal ko. Nanay! Makalipas ang 1 linggo. Tatay, saan po tayo pupunta? Sa malayo, anak. Sa lugar kung saan hindi na nila tayo mahahanap. Paano na si nanay? Iiwan natin siya. Paano kung magising siya dun sa bagong bahay niya tapos wala tayo? Baka hanapin niya tayo, tay. Anak, makinig ka sa akin. Hindi na magigising ang nanay mo. Huwag ka nang umiyak dahil kahit hindi na natin siya nakikita, lagi pa rin niya tayong babantayan. Pangako, hindi kita pababayaan. Mula sa Baud ay lumipat sila sa Barangay Malubago kung saan nakatira ang kapatid ng ama ni Fredo. Nagtatrabaho ang kanyang tiyo Goryo sa isang may kayang pamilya na may-ari ng mga sakahan sa baryong yun. Ipinakilala niya si Fredo at ipinasok bilang isa sa mga trabahante. Maraming salamat sa tulong mo, tiyo. Kailangan na kailangan ko talagang trabaho para naman hindi kami maging pabigat sa inyo. Ano ka ba naman, iho? Huwag mong alalahanin yan. Isa pa, maigi na narito kayo sa akin para naman may kasama ako dito sa bahay. Alam mo kasi minsan, nahihirapan na akong kausapin ang sarili ko. Abay, hindi kasi kami magkaintindihan. Ay, siya nga po pala, Chong. Matanong ko lang, kumusta naman po dito? Wala po bang aswang na namiminsala sa baryong ito? Sa matagal na panahon na paninirahan ko rito, ni minsan wala naman akong nababalitaan. Kaya nga pinili kong manirahan dito kasi pagod na akong makipagbakbakan sa mga aswang nung kabataan ko. Ang mga kanununuan natin ay puro manunugis na ng aswang at yung kampilan na nasa iyo, ang pinakamalupit na armas na kayang pumaslang ng kahit anong uri ng aswang. Kapag nasugatan sila niyan ay unti-unti na silang manghihina at mamamatay.
Siguro kung hindi pa ako naputulan dahil sa kagat ng lintik na huling aswang na nakalabang ko hindi ako titigil sa pakikipaglaban. Ay, hindi na tuloy ako nakapag-asawa. Naputulan ho ng Tiyong? Yan. Tingnan mo tong karang kamay ko. Putol na ang palasinsingan at kalingkingan ko. Ni mang imbita ng dalaga sa sayawan ay nababahag ang buntot ko dahil dito. Ay, kaya bago pa ako matuluyan ng mga aswang, sumuko na lamang ako. Alam mo, katulad ng ginawa mo matapos na nangyari sa asawa mo, tama yun. Kesa gumanti, ilaan mo na lang ang oras mo para sa inyo ni Yumi. O siya, sige, mauna na ako matulog, ha? Maaga tayo bukas, ha? Dahil napakabata pa ni Yumi ay kasama siya sa taniman. Madalas ay nasa kubo lamang, naghihintay na matapos sa pagtatrabaho ang kanyang tatay Fredo. Makalipas ang ilang buwan ng pagtatrabaho ay napagdesisyonan ni Fredo na pag-aralin ang kanyang anak. Sa umaga inihahatid niya si Yumi sa paaralan bago pumasok sa kanyang trabaho. Bagamat bata pa ay sadyang maliksi at matalinong bata si Yumi. Pagkatapos ng kanyang klase ay mag-isa niyang binabagtas ang daanan papunta sa sakahan. Ang kubo sa bukid na yun ang naging saksi sa pagpupursige niya para sa pagdating ng panahon ay matulungan niya ang kanyang tatay Fredo. Isang gabi, habang nakatanaw sa kalangitan ay kalong ni Fredo si Yumi na masayang itinuturo ang mga bituin at pakunwari ay binibilang. Hinawakan niya ang kanyang kwintas at humarap sa muka ng kanyang ama. Tatay, pwede niyo po ba akong turuan sa pakikipaglaban? Pakikipaglaban? Anak, huwag kang makikipag-away sa paaralan, ha? Nako, pagagalitan ka at ipapatawag ako ng teacher mo. Tatay, hindi naman po ako nakikipag-away. Lahat nga po sila kaibigan ko eh. Gusto ko lang pong matutunan kung paano labanan at patayin ng mga aswang. Kasi, paano po kung masundan nila tayo dito? O baka may aswang din sa baryong ito? Gusto ko rin pong gumanti dahil sa ginawa nila kay nanay. Alam mo anak, nung pinatay nila ang nanay mo, katulad mo, gustong-gusto ko rin gumanti. Galit ako eh. Sobrang sakit na nawala sa atin ang nanay mo na wala man lang ako nagawa para sa kanya. Pero hanggang kailan matatapos ang paghihiganti at patayan sa pagitan ng tao at mga aswang? Kung maghihiganti ako sa pagkamatay ng nanay mo, sigurado magkakagulo lang lalo. At ayaw kong umabot sa punto na pati ikaw madadamay pa. Hindi ko kakayanin kung pati ikaw ay mawawala rin kay tatay. Huwag ka na malungkot, tay. Hindi po ako mawawala. Hindi nila ako kaya dahil ako ang pinakamalakas, pinakamaganda at pinakamaliksi. Ako si Yumi at hindi ako malalapitan ng mga aswang kapag suot ko ang kwintas na may mutya ng langgam. Sana turuan niyo ako kung paano gamitin ang kampilan para labanan sila, tay. Sa tamang panahon, anak, ituturo ko sa iyo mga bagay na dapat mong malaman. Pero sa ngayon, gusto kong mag-aral ka ng mabuti at matupad ang mga pangarap mo. Ang pangarap namin para sa iyo ng Nanay Claire mo. Makalipas ang mahigit 2 dekada, dapit hapon, malayo pa ay nakangiti na si Fredo na tinatanaw ang kanyang anak na si Yumi. Galing yun sa mababang paaralan na pinagtuturuan niya. Mano po tatay, bakit parang paalis yata kayo? At talaga namang dala niyo pa ang kampilan? Oo, paalis na sana ako. Akala ko'y gagabihin ka na naman kaya susunduin na sana kita. Tatay naman, huwag ka masyado nag-aalala sa akin. Ako pa ba? Ay, nako anak. Mula nung nagdalaga ka na mas lalo ako natatakot kapag hindi tayo magkasama. Mahirap na, lalo na't maraming tao ang halangang kaluluwa. Hindi natin alam kung anong tumatakbo sa isip ng mga yan. Nung nakaraan lang ay may nabalitaan ako mula sa karatig baryo na ginahasa at pinatay. Tatay naman, huwag nga kayo mag-isip ng kung ano-ano.
Alam mo po, naniniwala ako na kapag gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, kabutihan din ang ibabalik sa'yo. At kung sakaling may loko-loko, baka po nakakalimutan nyo kung kanino akong anak. Wala ka po bang tiwala sa galing ko sa pakikipaglaban at dito sa mutya na pamana sa akin ni nanay? Ay, oo na. Sige na, magbihis ka na at ipaghahain na kita ng hapunan. Siguradong papauwi na rin yun si Chong. Habang naghahain si Fredo ay narinig niya ang boses ng kanyang tiyuhin mula sa di kalayuan at mayroon yung kinakausap. Fredo, may kasama ako. Hindi na raw niya nakakausap ang kaibigan niya. Oy, Jeremy, tuloy kayo. Magandang gabi ho, Mang Fredo. Oy, magandang gabi rin. Upo ka na, sakto, naghahain na ako. Kararating lang din ni Yumi. Habang nagbibihis si Yumi ay naririnig niya ang boses ng kanyang matalik na kaibigan na si Jeremy, kaya nagmadali siyang lumabas sa kanyang silid-tulugan. Aba, may naliligaw yatang nilalang dito sa bahay natin ah. Grabe ka naman, hindi ka na kasi pumapasyal sa sakahan. Mukhang abalang-abala ka na talaga sa pagtuturo mo eh. Sakto lang, alam mo naman ang buhay ko sa bahay, paaralan at simbahan lang umiikot. Sa ginagawa mo, tatandang dalaga ka na talaga. Okay lang, wala naman akong plano mag-asawa dahil aalagaan ko na lang si tatay at si Lolo Goryo. Alam mo na, tumatanda na ang mga yan kaya... Ay, bata pang anak ko at hindi dapat minamadali ang pag-aasawa. Pero kung ikaw ang mapapangasawa niya, kahit bukas ay papayag na ako na ikasal kayong dalawa. Ay, salamat. Makakahigop na rin ng mainit-init na sabaw. Para lang malaman nyo kung si Jeremy lang din ang mapapangasawa ko, wag na lang. Okay na ako, hindi na lang pala talaga ako mag-aasawa. Patay tayo dyan. Mabuti pa kumain na lang tayo at mukhang pinanghihinaan na ng loob itong manok natin. Siya nga pala, Yumi. Napadaan ako sa may eskwelahan kanina. May napansin akong naglilinis sa bakod ng eskwelahan. Merong may matipunong katawan doon at may malaking peklat sa muka. Parang takas na kriminal. Mag-iingat ka sa lalaking yun, ha? Si Jose. Lolo naman, hindi naman ho dahil ganun ang itsura niya ay kriminal na agad. Malay po ba natin sa kung anong kwento sa likod ng peklat na yon? Pwedeng na-aksidente o di kaya naman nakalmot ng aswang. Baka naman siya mismo yung aswang. Hindi mabait po talaga yon. Mas maigi na yung nakakasiguro. Makiramdam ka sa mga taong nasa paligid mo, ha? Huwag ka masyadong mabait at magtitiwala. Kapag pinairal mo ng husto ang kabaitan mo, lalamunin ka ng buhay ng mga mapansamantalang tao sa mundo. Anak, wala namang masama kung susundin mo ang lolo mo. Mas maigi nang nagdodoble ingat tayo. Opo, masyado naman kasi kayo nag-aalala para sa akin eh. Malaki na po ako at alam nyo na kaya kong protektahan ang sarili ko. Mapaaswang man o kahit nahalang na tao, wala naman sila magagawa laban sa akin. Kung gusto nila akong saktan, sige lang, subukan nila kung kaya nila ako. Kayang-kaya ko silang patumbahin. Jeremy, ayos ka lang ba? Kumain ka lang ng kumain. Masarap magluto si tatay, di ba? Nagpatuloy ang kanilang usapan habang tahimik lamang sa pakikinig si Jeremy at pasimpleng pinagmamasdan ng dalaga sa bawat sinasabi at ikinikilos nito. Pagsapit ng 9:00 ng gabi. Mang Fredo, Yumi, Lolo Goryo, uuwi na ho ako. Siguradong hinahanap na rin ho ako ni tatay. Ay siya, sigurado yan. Mag-iingat ka't ikumusta mo na lang din ako sa tatay mo, ha? Sabihin mo magpalakas at mag-iinuman pa kami. Makakarating po. Pagkaalis ni Jeremy ay agad naman inusisa ni Fredo ang kanyang tiyuhin. Chong, ano bang nangyari sa tatay ni Jeremy? Ay, nung huli kong makita may malaking benda sa kanyang tagiliran. Ang sabi ay aksidenteng natamaan ng matalim na bagay. Mukhang matindi ang tama dahil mahigit 1 buwan na hindi pa rin gumagaling. Halos magkasing edad lang kami kaya maliban sa sugat, siguradong marami na rin iniindang sakit yon.
Buti na lang at naaasahan niya talaga si Jeremy sa pag-aasikaso sa sakahan. Ilang minuto pa ang nakalipas ay paisa-isa nang pumasok sa kani-kanilang kwarto para matulog ang tatlo. Samantala, bakit ngayon ka lang? Ano nang balita sa ipinapagawa ko sa'yo? Mamamatay na ako't lahat-lahat. Hindi mo pa rin na ipaghihiganti ang nanay mo. Pero tay, hindi ko ho kayang saktan si Yumi. Kaibigan ko ho siya. Kaibigan? Nagpapatawa ka ba? Ano na lamang ang sasabihin ng mga kalahay natin sa oras na pumalpak ka? Bakit ba kasi kailangan nating sundin ang sinasabi nila? Kaya nga nandito tayo para hindi na tayo madamay sa uri ng buhay na meron sila. Maayos naman ang buhay natin dito. Malaya tayo sa galit ng mga tao kung hindi natin sila pakikialaman. Inutil! Hindi mo ba nakita kung ano nangyari sa akin? Sa oras na sumaway tayo sa gusto nila, sila mismo makakalaban natin. Baka madamay pa mga hindi na dapat madamay. Yun nga po, tay. Bakit si Yumi ang sisingilin nila sa kasalanang nagawa ng magulang niya? Hindi pa ba sapat ang pagkamatay ng nanay niya bilang kabayaran? Marami sa ating mga kalahi ang namatay dahil sa angkan ng kanyang mga magulang. Isa pa, nasisiguro nilang si Yumi rin ang batang naging dahilan ng pagkamatay ng aswang na sumugod sa kanilang bahay bago sila napadpad sa baryong ito. Pero paano po magagawang pumatay ni Yumi sa murang edad pa lamang? Marahil nananalaytay rin sa kanyang dugo ang pagiging manunugis ng aswang. Kaya naman sa tingin ko'y may itinatago siyang kapangyarihan mula sa anting-anting na madalas nilang gamitin laban sa atin. Gayunpaman, kapag ginamit mo yung utak mo, magagawa mo ng walang kahirap-hirap ang ating plano. Kaya itatak mo dyan sa kokote mo na hindi mo siya kaibigan dahil isa siyang mortal na kalaban. Naintindihan mo? Wala ho akong pakialam kung itakwil ako ng buong angkan. Paninindigan ko ho ang desisyon ko. Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa oras na suwain mo ko. Kinaumagahan, araw ng Biyernes. Pagkatapos maligo at magbihis ay agad nang kumain ng umagahan si Yumi habang inihahanda ng kanyang tatay ang baon niya sa eskwelahan. Kadalasan inaabot siya ng mahigit kumulang 30 minuto bago makarating doon. Kaya naman inaagahan niya na lamang ang pag-alis lalo na kung natataon na masama ang panahon. Abay, medyo marami yata tong bitbit mo ngayon, anak. Ang mabuti pa ihahatid na kita. Huwag na ho, tay. Kaya ko naman po. Mapapagod po kayo sa paglalakad. Baka mamaya sumakit na naman yung tuhod ninyo. Ay, siya, sige. Ay, ayos ka lang ba? Mukhang matamlay ka at kagabi pa kita naririnig na inuubo. Masama bang pakiramdam mo? Baka pwede ka naman munang magpahinga sa pagtuturo. Okay lang po ako, tay. Ay, teka muna. Nasaan ba kasi yung kwintas mo? Bakit hindi mo suot? Ayaw nga pala. Naputol ho kasi kagabi bago ako natulog. Nandun ko po ipinatong sa katre. Pasuyo naman po, tatay. Ay siya, sige. Ako na ang bahala. Hindi ako kampante na aalis ka nang hindi mo suot yun eh. Okay lang ho yun. Hindi naman po ako magpapagabi ng uwi mamaya. Alis na po ako, tay. Salamat sa pagluto ng baon. Payakap naman tayo. Salamat palagi, tay, ha? Siya, sige na, lumakad ka na at nahihirapan na si tatay na huminga sa higpit ng yakap mo. Mag-iingat ka, Yumi, ha? Opo, tay! Habang naglalakad ay nakasalubong niya ang batang si Enzo. Dati niya yung estudyante na tumigil muna sa pag-aaral. Magandang umaga po, teacher. Ako na po magdadala ng mga gamit ninyo. Magandang umaga rin, Enzo. Ikaw talaga? Hindi ka ba napapagod sa kakasundo sa akin araw-araw? Baka mamaya hinahanap ka na sa inyo. Teacher? Oh, bakit? Para ka namang nakakita ng aswang. Wala po kayong ulo kanina. Mag-iingat po kayo. Sabi ni nanay kapag nakita raw tayong walang ulo ng ibang tao, ibig sabihin may nagbabanta sa buhay natin. Kinakabahan naman ako sa sinabi mo, Enzo. Sigurado ka ba talaga sa nakita mo? Ay, hindi ko pa naman dala yung kwintas ko.
Di bale, hindi naman ako pababayaan ng Diyos eh. Enzo, bilisan na natin at baka mahuli na ako sa oras ng klase. Sa linggo ng umaga pumunta ka sa bahay ha, para maturuan ulit kita magbasa, ha? Salamat po, Teacher Yumi. Napakabait niyo po talaga. Walang anuman, sa susunod na pasukan sana makabalik ka na. Kakausapin ko ang tatay mo. Pagkarating sa eskwelahan, iniabot na ni Enzo ang mga gamit ni Yumi nang bigla naman nakisawsaw si Jose sa kanilang pag-uusap. Magandang umaga, Teacher Yumi. Ako na magdadala niyan sa classroom ninyo. Epal naman to. Siguro may gusto siya kay Teacher Yumi. Ay, salamat po Kuya Jose. Makikisuyo na lang po. Enzo, salamat ulit ha. Umuwi ka na sa inyo. Huwag kung saan-saan paggagala. Opo. Si Enzo ay anak ng isa sa mga trabahante sa sakahan nila Jeremy. Bagamat yumao na rin ang kanyang ina, ay nakikita ni Yumi ang sarili niya sa batang yun nung siya ay maliit pa. Kaya naman hindi maipagkakailang malapit ang loob niya kay Enzo. Matapos ang buong araw na pagtuturo, ramdam niya na ang pagod at maghapon niya ring iniisip yung sinabi ni Enzo. Hindi naman mawala nakabahan siya para sa kanyang sarili. Ano kayang ibig sabihin nun? Ay, susunduin kaya ako ni tatay? Masakit nga palang tuhod niya. Ano ba yan? Napapraning na ata ako. Diyos ko po, kayo na pong bahala sa akin. Nasa may tarangkahan pa lamang siya ng eskwelahan nang biglang tinawag siya ni Jose. Teacher Yumi, mag-iingat po kayo. Paggabi na, kung wala lang ho sana akong kailangan tapusin ay ihahatid ko na ho kayo. Huwag ka na mag-abala, Kuya Jose. Maraming salamat na lang po. Nagpatuloy na siya sa paglalakad at nang marating niya ang alanganing lugar ay nagtaasan ang kanyang mga balahibo, lalo na nung pakiramdam niya ay may kung anong sumusunod sa kanya. Mas lalong bumilis ang pagtibok ng puso ni Yumi nung may marinig siyang mga kaluskos. Kinapa niya sa tagilirang bulsa ang kanyang ballpen. Sino yan? Magpakita ka! Bakit mo ako sinusundan, ha? Anong kailangan mo sa akin? Iniikot niya ang kanyang paningin sa masukal na talahib at iba pang gumagapang na damo sa gubat, gayon din sa mga matatayog na puno at malalaking sanga nito. Anumang oras kasi pakiramdam niya ay bigla na lamang may susulpot na nilalang sa kanyang harapan. Biglang umihip ang malamig na hangin, kasabay ng malalakas na huni ng kuliglig, ibon at iba pang insekto. Nakakabingi ang mga yon dahilan para lalong magtaasan ang kanyang balahibo sa buong katawan, lalong-lalo na sa kanyang batok. Nang kumalma ang panahon, wala naman siyang nakita. Makalipas ang ilang minuto ng palingon-lingon, ay pinilit niyang humakbang ang nangangatog niyang mga paa dahil sa kaba. Huwag ngayon, hindi ko dala ang kwintas ko. Anong laban ng ballpen na to sa... Bago pa man matapos ang kanyang sasabihin, may biglang malakas na puwersa na humila sa kanyang buhok at sa isang iglap ay nasa gitna na siya ng gubat. Nagsisigaw siya ng buong lakas para humingi ng tulong. Nakapikit ang kanyang mga mata habang tumatama ang kanyang katawan sa matatalas na dahon ng talahib at iba pang damo sa gubat. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, sabay sumigaw nang makita ang isang halimaw na pilit inilalapit ang mukha nito sa kanya. Nanlilisik ang mga mata, makapal at mahaba ang balahibo sa mukha at braso. Nakalabas ang pangil at tumutulo ang nakakasulasok nitong laway. Umaangil na tila ba natatakam na lantakan ang dalaga na nasa kanyang harapan. Samantala, pasan-pasan naman ni Enzo ang nakuha niyang kahoy na panggatong. Nabitiwan niya yon nang marinig ang sigaw ng dalaga. Si Teacher Yumi yun. Sigurado ako. Anong ginagawa niya dito sa gitna ng gubat? Hinanap niya kung saan nagmumula ang mga boses na yon.
Napagapang siyang tumungo roon at napatakip bibig na lamang siya nang makita ang halimaw na nasa ibabaw ni Yumi, at ang isa namang lalaki ay unti-unti na ring nagpapalit anyo. Nakatayo yun sa may ulunan ng dalaga habang tinitingnan ng aswang na nakaibabaw sa walang kalaban-laban na si Yumi. Kailangan kong iligtas si Teacher Yumi. Kailangan kong humingi ng tulong. Ingat na gumapang si Enzo pabalik sa daan. Natataranta, umiiyak at umaasa na may isa man lang na dumaan o makasalubong na makakatulong sa kanya na iligtas ang dalaga. Nang mga oras na yon, Hayop ka! Pakawalan mo ako! Papatayin kita! Halimaw! Itong dapat sa'yo! Gusto mo talaga masaktan, ha? Ito ang dapat sa'yo. Napakaganda't napakabango mo. Sigurado mabibigyan mo ko ng magandang lahi. Tama na! Anong gagawin mo sa akin? Maawa ka! Tay! Tulong! Tay, tama na. Huwag na nating ituloy ito. Pakiusap. Duwag. Inutil. Wala ka talagang kwenta. Kapag di mo ginawa ang gusto ko, tatapusin ko ang buhay ng babaeng ito. Wag! Gagawin ko na. Huwag niyo lamang siyang papatayin. Yan. Dapat lang na sumusunod ka sa akin dahil anak kita. Lumapit ka na rito. Dahil ngayong gabi ay pagsasaluhan natin ang katawan ng babaeng ito. At tuluyan nang ang pinagsamantalahan ng dalawang nilalang si Yumi. Samut-saring kalmot din sa iba't ibang parte ng katawan ang kanyang natamo. Hindi siya tinigilan ng dalawa hanggang sa naubusan na siya ng lakas at nawalan ng malay. Kargahin mo ang katawan ng babaeng yan. Sumunod ka sa akin. Bilisan mo! Samantala, sigurado ka ba sa nakita mo, bata? Huwag kang loloko-loko. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, lalong hindi magandang biro yung sinasabi mo. Sigurado ako. Kitang-kita ko po doon. Doon po banda, Lolo. Mga halimaw sila, kaya kailangan po natin mag-iingat. Huwag ka mag-alala. Kayang-kaya ko silang labanan gamit ang itak ko. Diyos ko, huwag niyong hayaang mapahamak ang apo ko. Teka, nasaan na yun? Nasaan na sila? Nandito lang po sila kanina. Pamangmahapagin, kay Yumi nga ang mga gamit na ito. Nasaan siya? Saan siya dinala ng mga hayop na yon? Teacher Yumi, nasan ka na? Lolo, kailangan ho nating humingi ng tulong sa iba para mahanap siya. Hindi po natin kakayanin kung tayo lang ang maghahanap sa lawak nitong gubat. Sige, bilisan natin bago pa mahuli ang lahat. Kung may kakayahan lang ako, nalabanan sila, ginawa ko na. Huwag ka nang umiyak, bata. Wala kang kasalanan. Paano? Maghiwalay muna tayo. Kailangan ko ipalam sa tatay niya ang nangyari at... Hihingi po ako ng tulong sa sentro. Marami po akong kakilala doon. Tumungo na nga sa sentro si Enzo at umuwi naman ng bahay nila ang matandang si Lolo Goryo. Sakto namang nakasalubong ng batang si Enzo si Jose na noon ay papauwi pa lamang galing sa eskwelahan. Hoy bata, saan ka pupunta? Gabi na. Umuwi ka na at siguradong hinahanap ka na naman ng tatay mo. Ikaw nga. Kuya Pangit, pwede mo po ba akong tulungan? Aba, hihingi ka ng tulong tapos lalaitin mo ako? Sige na po. Si Teacher Yumi po kasi. Ano? Si Yumi? Si Teacher Yumi? Ano nangyari sa kanya? Kinuha siya ng mga aswang. Kailangan natin siya mahanap sa gubat. Humingi tayo ng tulong sa mga tanod at kagawad dun sa barangay. Oo, tama ka. Halika na, dali! Matapos nilang humingi ng tulong ay agad naman rumisponde ang mga taga roon, lalo na't kilala at malapit sa kanila ang biktima. Aba, sa ilang taong ko rito ngayon lamang nangyari ito Hindi kaya pinaglololoko tayo ng batang yan? Ay, dinadalaw na pati ako ng antok. Hindi po ako sinungaling. Kitang-kita ko po. Nasa gubat po ako kanina. Nangunguha po ako ng panggatong. Siya, bilisan na natin. Kawawa naman si Teacher Yumi. Napakabait pa naman nun. Ay,
Ano ba naman at nakarating na sa baryo natin ang pamimerwisyo ng mga aswang? Sigurado ka ba talagang sasama ka pa? Baka mapalo ka ng tatay mo niyan. Gabing-gabi na, baka mapahamak ka pa sa gubat. Hindi rin po ako mapapakali kung hindi ako sasama. At saka, wala naman pong pakailam si tatay kung uuwi ako o hindi. Sa kabilang banda, Yumi! Anak! Nasaan ka? Apo, kung naririnig mo kami, sumigaw ka! Chong, saan ko hahanapin ang anak ko sa lawak ng gubat na ito? Baka ho kung ano na nangyari sa kanya. nagpatuloy sila sa paghahanap sa kalaliman ng matatayog na puno at masukal na gubat. Ang bawat kaluskos ay sadyang nakakatakot, ngunit lahat ng mga tumulong sa paghahanap ay iisa lamang ang hangarin. Yun ay ang matagpuan si Yumi na may buhay pa. Kaliwat kanang sigaw ng pangalan ni Yumi. Umaalingaw-ngaw ang mga yon hanggang sa bumuhos ang malakas na ulan, dahilan para hindi na sila magkarinigan. Kumapit ka na maayos sa braso ko. Magdahan-dahan ka rin sa pag-apak mo at baka masugatan yung paa mo. Opo, nilalamig na po ako, Kuya Pangit. Sana makita na natin si Teacher Yumi. Ay, teka. Nakikita mo ba yun? May babae. Nakatayo dun sa may kubo. Nang ilawan nila yon gamit ang flashlight, napagtanto nila na si Yumi nga ang babaeng nakatali sa haligi ng kubo. Hubot-hubad at nakalaylay na ang leeg nito. Nagmamadaling tumakbo ang dalawa habang iyak naman ang iyak si Enzo na makita sa ganung kalagayan si Teacher Yumi. Kinalagan ang mahigpit na tali, sabay inihigayon sa may pahabang upuan ng kubo. Hinubad ni Jose ang kanyang pantaas na damit at nagmadaling isinuot sa dalaga. Gumising ka, Teacher Yumi. Ligtas ka na. Teacher Yumi, gising. Gumising na po kayo. Pagtila ng ulan, sumigaw si Jose at si Enzo para marinig ng mga kasamahan nila na natagpuan na nila ang dalaga. Nang marinig yon ni Lolo Goryo at Mang Fredo ay walang kasing bilis silang tumakbo. Halos mapaluhod sa panghihina ang magtiyuhin nang makita ang kalagayan ni Yumi na noon ay hindi pa rin nagkakamalay. Nakasandal yon sa dibdib ni Jose. Yumi, anak ko. Bitiwan mo nga po ko. Bakit nakahubad ka ng damit? Anong ginawa mo sa apo ko, ha? Papatayin kita! Aray ko po, wala po akong ginawang masama. Huwag po, tama na po, Lolo. Wala po siyang kasalanan. Humingi lang po ako ng tulong sa kanya para hanapin si Teacher Yumi. Mabait po siya kahit po pangit siya. Kaya po siya hubad kasi pinahiram niya po ang damit niya kay Teacher Yumi. Ay, ganun ba? Pasensya ka na. Salamat sa tulong ninyo. Magbabayad ang sino man may gawa nito sa anak ko. Yumi, anak, gumising ka. Nandito na si tatay. Nakita ko po sila, kaya lang hindi ko po gaano namukhaan. Pero kung makikita ko po ulit ang mga yon, makikilala ko po sila. Naging nakakatakot na po sila, may maitim silang balahibo at mahaba po ang pangil. Sila? Hindi lang iisa ang nilalang na may gawa nito? Opo, sigurado po ako dun. Salamat, bata. Maraming salamat sa tulong mo. Mahal ko po si Teacher Yumi. Mabait po siya sa akin at lagi niya po akong tinuturuan. Siya lang po ang nagmamahal sa akin. Sana po magising na siya. Nang makauwi sila, ay halos mapuno ng tao ang bahay na nakikiusyoso sa nangyari. Naku, kawawa naman si Yumi. Ay sino naman kaya may gawa niyan? Di kaya boyfriend niya lang, tapos alam mo na. Hindi naman siguro, Marites. Grabe namang kademonyo. Di kaya kung narito kayo dahil nag-aalala kayo sa apo ko ay maraming salamat.
Pero kung narito kayo para mag-ingay at maglikha lang ng kung ano-anong chismis, mabuti pang umuwi na kayo sa mga pamamahay ninyo. Kailangan magpahinga ng apo ko. Sige na, magsialis na kayo. Baka hindi ko kayo matansya. Tamaan kayo ng bagong hasang itak na ito. Mga chismosa! Ay, napakasungit naman ng matandang panot na ito. Tara na ka, Maribel. Sa bahay na lamang tayo magkwentuhan. Samantala, habang pinupunasan ni Fredo ang putikang mga paa at katawan ni Yumi, hindi niya mapigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Napakabigat ng kanyang dibdib na makita ang mga mahaba at malalalim na kalmot kay Yumi. Matapos punasan ang katawan ng kanyang anak ay binihisan niya yun at isinuot ang kwintas nito. Ilang minuto ang lumipas ay bahagyang nakaramdam si Yumi ng labis na kirot at init ng katawan. Kasabay noon ay tila ba nakikita niya pa rin ang itsura ng mga halimaw na walang awang gumahasa sa kanya. Malinaw ang boses at halakhak ng mga yon sa kanyang tainga. Wag! Tama na! Tulong! Anak, Yumi, si tatay to. Huwag ka na matakot. Ligtas ka na sa mga hayop na may gawa sa iyo nito. Wag! Huwag ka lalapit! Wag! Huwag mo ko hawakan! Umalis kayo! Umalis kayo! Tulong! Tulungan niyo ako! Diyos ko! Ano nangyayari sa anak ko? Huwag kang panghihinaan ng loob, Fredo. Magpakatatag ka dahil sa pagkakataong ito, mas kailangan niya ang tibay mo. Sa'yo siya kukuha ng lakas. Marahil, dala lamang ito ng takot na naranasan niya kaya siya nagkakaganyan. Hintayin muna natin siyang kumalma tsaka natin siya lapitan at kausapin. Kukuha muna ako ng albularyo na siyang mag-aalaga sa kanya at makakatulong sa atin na malaman kung sino ang nasa likod ng kahayupang ginawa nila sa anak mo. Kung ito'y parte pa rin ng kanilang paghihiganti, siguro'y panahon na para tuluyan natin sugpuin ang kanilang lahi. Nakakuyong palad na saad ni Fredo, sabay dinampot ang kanyang tansong kampilan. Mistula yung espada na may kakayahang pumaslang ng aswang. Nagdudulot yon ng sugat na hindi maghihilom hanggang sa manghina at mamatay ang aswang na tatamaan noon. Kung ano man ang magiging pasya mo ay tutulong ako. Hindi ko kayo pababayaan mag-ama. Sige na, magpahinga ka na at pupuntahan ko muna ang kaibigan kong albularyo. Pagkaalis ni Lolo Gorio, hindi naman nakaramdam ng antok si Fredo. Mayat maya niyang sinisilip si Yumi sa silid tulugan nito na humihikbi at takot na takot. Napapahagulhul na lamang si Fredo sa sakit na kanyang nararamdaman at pagkaawa sa kanyang pinakamamahal na anak. Sa kabilang banda, Salamat sa pagpapatuloy mo sa akin dito sa bahay mo, kuya. akala ko dudugtungan. Sige na nga, Kuya Pangit, salamat po talaga. Pati dito sa damit mo, lamig na kasi ako kanina eh. Sa'yo na yan, para kang pari dyan sa suot mo. Halika na, kumain na muna tayo. Bukas ihatid kita na maaga sa bahay ninyo. Baka mapalo ka pa ng tatay mo. Hindi po yan, sigurado. Hindi nga po napapansin nyo kung nasa bahay ako o hindi. Basta po may pagkain sa pag-uwi, kakain tapos matutulog. Tsaka umaga naman, pagising ko, aalis na ulit siya. Ay... Ganun? Bakit naman? Imposible namang... Oh, hinay lang, baka mabulunan ka. Kasi hindi naman daw niya ako tunay na anak. Ibang tatay ko, kaya lang naging asawa niya si nanay. Tapos nagkasakit yung nanay ko, tapos yun, nakalimutang huminga. Kaya naiwan ako sa kanya. Kaya pala. Buti hindi ka sinasaktan. Minsan po pinapalo ako kapag umuwi siya ng lasing. Tapos kapag hilaw yung pagkakaluto ko ng kanin. Ayos lang, sanay naman na ako eh. Ito nga po, may latay at pasana nga ako sa puwit eh. Ilaw kasi yung panggatong namin sa bahay, kaya laging nahihilaw yung kanin. Pasaway ka talaga.
pinakita mo pa yung puwit mo, ang itim-itim naman. Kumuha ka ng brief dun. Huwag yung may SpongeBob ha, paborito ko yun. Uy, kawawa ka naman pala. Basta kapag kailangan mo ng kausap o kung nagugutom ka, dito ka na lang pumunta. Huwag ka nang gumala-gala, baka ikaw pang madali ng aswang. Sige ka. Kuya Pogi, puntahan natin si teacher bukas ha. Ayos Pogi na. Sige na nga. Alam mo, bakit kaya kung sino pa yung mabait, siya pang... Ay, nakakaawa talaga siya. Dapat magbayad ang may gawa nun sa kanya. Kuya Pangit, pwede mo ba akong tulungang hanapin yung 2 halimaw na yon para masabi ko kay Mang Fredo kung sino may gawa nun kay Ate Yumi? Sige, magtulungan tayo. Mula ngayon, partner na tayo. Ano, gusto mo ba yun? Ayos yun partner, apir! Matapos kumain at magkwentuhan, nakatulog na sina Enzo at Jose. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw. Sus Maria Josep Gorio, ang layo pala nitong bahay mo. Pasensya ka na, Kaberna. Kailangan ko lang talaga ang tulong mo. Kailangan naming malaman kung sinong mga walang hiyang gumahasa sa kanya. Talamak na talaga ang kasamaan ng mga tao. Pati yung mabubuti ay talaga namang hindi nila sinasanto. Malakas ang hinala ko na hindi tao ang gumahasa sa apo ko. Fredo, buksan mo nga itong pinto. Sandali lamang, Kabernat. Baka nakatulog na sa pagod ang pamangkin ko. Teka, sisilipin ko lamang muna, ha? Kasabay ng pagsilip sa maliit na butas ay siya namang pagbukas ni Fredo, dahilan para mangudngud ang nguso ng matanda sa pinto. Rico, ano ba yan? Ayos ka lang ba, Goryo? Mukhang kinakalawang na nga yan tuhod mo. Abay, hindi ka sigurado dyan sa sinasabi mo, Kaberna. Pasensya na po kayo, Chong. Hindi ko po sinasadya. Kaberna, tuloy ho kayo. Sige, tutuloy na ako sa kwarto ni Yumi, ha? Samantala. Nanay, tulong. Huwag ka nang matakot, Iha. Narito ako para tulungan ka. Magpalakas ka, dahil ang totoong laban ay magaganap pagkatapos ng lahat ng ito. Marahil mahina ka ngayon, nararamdaman ko yun. Ngunit nasisiguro ko na pagkatapos ng lahat ng ito ay magiging mas malakas ka. Lahat na nangyayari ay may dahilan. Maaaring ito ay kailangan mong pagdaanan para magising ang dugo na nananalaytay sa iyong buong pagkatao. Humingi ng palanggana ang matanda at sinimulan ang kanyang pagriritual. Nag-usal ng mga salitang Latin habang ipinapatak ang kandila sa palangganang may lamang tubig. Sa ngalan ng katarungan, magpakita kayo ng tanda. Sino ang gumahasa sa inosenteng dalaga? Ilahad ang katotohanan ngayon din. Ang mga halimaw, nakikita ko sila. Nararamdaman ko ang kapangyarihang taglay nila. Sino ang may gawa nito sa apo ko? Mga nagpapanggap na kaibigan. May mas malala pang balak ang mga nilalang na ito. Hari naway hindi mangyari ang kanilang pinaplano. Gayunpaman, napapangita ko ang madugong labanan sa pagitan ninyo at ng mga nilalang na ito. Ano ang kinalaman ninyo sa kanila? Bakit nila kailangang maghiganti sa inyo? Mula ho kami sa angkan ng mga manunugis ng aswang. Ngayon ay nauunawaan ko na. Sa paggapi ng kasamaan, palaging may inosenteng nadadamay. Ingatan niyo si Yumi at ihanda niyo ang sarili sa mga bagay na posibleng mangyari. Hayaan ninyo't mananatili ako sa tabi ng dalagang ito hanggang sa manumbalik ang lakas niya at tuluyan siyang magising sa bangungot na pinagdaraanan niya.
bukas na bukas din ay lalabas na ang katotohanan dahil ang may kagagawan nito ay kusang lalapit sa inyo. Maraming salamat ho, Berna. Hindi na ako makapaghintay na malaman kung sino sila. O eto ang kumot ka, Berna. Tumabi ka na lamang sa higaan kay Yumi. Mukha namang kalmado na siya. Ay, salamat. Kinaumagahan. Ano, dadaan muna tayo kay na Teacher Yumi bago kita ihatid sa inyo? Pagkagaling po natin kay Teacher Yumi, huwag niyo na po akong ihatid. Kayang-kaya ko naman pong umuwi mag-isa. Sus, ang sabihin mo ayaw mo lang makita kung paano ka mapapalo sa pit ng tatay mo. Oh, nandito na tayo, kuya. Sasama ka ba sa loob? Oo, bakit naman hindi? Kasi baka magalit na naman si Lolo Goryo. Hindi yun. Diba sinabi mo naman na wala akong kinalaman sa nangyari kay Teacher Yumi? Pangit lang ako pero hindi ako aswang at hindi ko magagawang saktan si Teacher Yumi. Pagdating nila sa bahay, agad naman silang pinatuloy ni Mang Fredo matapos muling magpasalamat sa tulong nila sa paghanap sa dalaga nung gabing yun. Bago pa man sila makapasok sa bahay, may narinig na boses mula sa hindi kalayuan ang paparating at may dalang basket na may lamang mga prutas. Manggaryo! Fredo! Oh, Ramon, magaling ka na pala. Ay, medyo makirot pa rin ang sugat ko pero kaya naman na. Nabalitaan kasi naming magamang nangyari kagabi kaya napaaga ang punta namin. Alam mo namang malapit sa amin si Yumi, lalong-lalo na rito sa binata ko. Nakakalungkot lang isipin na hindi pa man lamang nakakapanligaw itong anak ko ay nadisgrasya na siya ng iba. Alam niyo na ba kung sino ang siyang may kagagawan? Habang nagsasalita ang ama ni Jeremy na si Ramon, ay sumisiksik naman si Enzo sa likod ni Jose. Kilala mo ba sila? Bakit ka ba nagtatago sa likod ko? Kuya, natatakot ako. Sila yun. Sigurado ako. Ano? Huwag ka maingay. Halika, pumasok na tayo. Halika nga rito. Sigurado ka ba talaga? Oo, kuya. Sigurado po ako. Sila talaga yung mga... Hindi pa man tuluyang natatapos ang sinasabi ni Enzo, tinakpan na ni Berna ang bibig ng bata. Huwag kang magpapahalata. Mas makabubuti na rin na magmukha tayong walang alam. Gustong makipaglaro ng mga kalaban kaya dapat maging maingat tayo kung paano natin lalaruin ang kanilang kasamaan. Sige na, puntahan niyo na si Yumi para hindi na kayo magpang-abot. Kailangan mong ilayo ang batang yan at baka makahalata ang mga aswang sa ikinikilos niya. Tingnan mo, nanginginig at namumutla siya sa takot. Doon na kayo dumaan sa kusina. Bilisan niyo na. Uy, ayos ka lang ba? Kuya, nahihirapan po akong huminga. Patay tayo dyan. Halika na, umuwi na muna tayo. Bumalik na lang tayo bukas. Natatakot ako sa kanila. Baka kung anong gawin nila kay Teacher Yumi. Huwag kang mag-alala. Hindi siya masasaktan ng mga yun. Iuwi na kita. Teka, bakit? Ay, naihi ka sa salawal? Huwag ka nang umiyak. Pambihira naman oh. Okay lang naman. Nagtatanong lang naman ako eh. Samantala. Tuloy ho kayo, boss. Gusto niyo ho ba ng kape? Ipagtitimpla ko ho kayo. Gusto niyo ba makita ang kalagayan ng anak ko? Matapos siyang pagsamantalahan ng mga demonyo at walang konsensyang nilalang. Ikaw, Jeremy, gusto mo ba? Kaya mo bang makita ang kalagayan ng kaibigan mo? Maya-maya na ho bago kami umalis para makapagpahinga muna siya. Kung kinakailangan niya ng tulong pinansyal, nakahanda kaming tumulong. Magsabi lamang kayo. Ipagdarasal din namin mag-ama na mahuli na ang taong gumahasa sa kanya. Pasasaan ba't mahuhuli at magbabayad rin ng siyang may sala? Kamatayan ang nararapat sa mga nilalang na halang ang kaluluwa. Paano ba yan?
Hindi na kami magtatagal. Pakainin niyo ng prutas si Yumi para manumbalik agad ang kanyang lakas. Bahagya lamang sinilip ng dalawa ang noon ay natutulog pang si Yumi. Hindi rin mawala ang mga mata ng magtiyuhin sa kakaibang ikinikilos ng mag-ama, lalong-lalo na si Jeremy, na noon ay di makatingin ng diretso at tumutulo ang butil-butil na pawis sa muka. Napangisi si Fredo, sabay napatikom ang kanyang mga kamao. Humanda kayo sa akin, mga hayop kayo. Wala kaming ititira sa inyo. Pagkaalis ng mag-ama ay doon lamang nakahinga at nagsisigaw sa galit si Fredo. Mga demonyo sila. Ang lakas ng loob nila magpakita pa rito at magpanggap na parang hindi nila binaboy ang anak ko. Mga hayop, papatayin ko sila. Uubusin kong angkan nila. Tama na yan. Baka mamaya'y manumbalik lamang ang takot na nararamdaman ni Yumi kapag narinig ka niya. Huwag mong pairalin ang galit mo. Huwag ka muna magdedesisyon kung paano natin sila pagbabayarin. Kailangan muna nating hintayin lumakas si Yumi. Kasama sa bawat desisyon at hakbang natin ang magiging pasya niya sa pangyayaring ito. Makalipas ang 6 na buwan, nanumbalik na ang lakas ng katawan ni Yumi. Kasabay ng paglaki ng kanyang tiyan ay ang bagong buhay na dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Nagbunga ang pangahalay sa kanya ng mga aswang, at dahil tila totoo ang nararamdaman sa kanya ng kaibigan, inako nito ang responsibilidad. Anak, sigurado ka na ba talaga na itutuloy mong pagpapakasal kay Jeremy? Kaya mo ba talagang sikmurain na pakasalan ng lalaking... Tay, sino naman ho nagsabi na aabot sa kasalan ng lahat? Kung nagawa ho nila tayong paikutin, lokohin at paglaruan, ibabalik ho natin ng triple ang ginawa nila sa akin. Mamamanhikan na ho sila bukas, at bukas na bukas din, isasama nila ang ilan sa kanilang mga kamag-anak. Lahat ng dadalo ay hindi na makakauwi ng buhay dahil papatayin ko silang lahat. Papatayin natin sila, Tay. Habang nag-uusap ang mag-ama ay siya namang pagdating ni Jeremy. Malayo pa ay nakangiti na yon na animoy masayang-masaya na nakitang tila masayang naghihintay sa kanya si Yumi. Buti naman dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay. Nasabi ko na kay tatay na mamamanhikan na kayo bukas. Sana marami sa mga kamag-anak niyong makapunta. Oo nga. Huwag na kayong mag-abala sa pagkain. Kami nang bahala. Gusto ko lang makilala ang angkan na pinagmulan mo. Baka mamaya ay magkamag-anak pala tayo tapos magkaalaman kung kailan kasal na kayo. Hay nako tatay, masyado ka talaga mapagbiro. Basta bukas ng 6:00 ng gabi nakahanda na ang lahat at hihintayin namin kayo dito, ha? Oo Yumi. Pwede naman ho kami kahit anong oras. Kayo na lang ho ang bahala. O siya, sige. Maiwan ko muna kayo para makapag-usap kayo ng maayos. Ay. Oh, bakit? Sigurado ka ba talagang pakakasalan mo ko? Kahit na hindi naman ikaw ang ama ng batang dinadala ko. At saka, alam mo bang halimaw ang tatay nito kaya malamang sa malamang paglabas nito, alam mo na. Buti pa siguro, ipalaglag ko na lang to. Wag! Ang ibig kong sabihin ay anak mo pa rin yan, Yumi. Wala siyang kasalanan. Isa pa, aswang man, mamahalin na tatanggapin ko yan bilang tunay kong anak. Napakagaling mo talagang magsinungaling at magpanggap na hayop ka. Salamat, Jeremy. Hindi ko alam kung bakit sa kabila ng pinagdaanan ko, hindi pa rin ako pinababayaan ng Diyos. Binigay ka niya sa akin. Isa kang malaking biyaya sa buhay ko. Demonyo ka. Malapit na ang katapusan ninyo. Nang sumunod na araw, umaga pa lamang ay abala na sa paghahanda si Yumi. Nag-e-ensayo rin siya kasama sina Jose at Enzo na handa ring tumulong kung paano lalabanan ang mga aswang. Si Mang Fredo naman, Ka Berna at Mang Goryo, inihahanda rin ang iba't ibang pangontra at armas na kanilang gagamitin.
Pagkatapos mag-ensayo ay tinawag ni Caberna si Enzo. Alam mo, Enzo, natutuwa ako sa iyo. Napakabuti ng puso mo at handang tumulong sa ibang tao. Dahil diyan, sa iyo na itong kwintas na magpoprotekta sa iyo kung talagang gusto mong tumulong sa pagpuksa ng mga aswang mamaya. Hindi ka nila pwedeng makita. Sa liit mong yan ay siguradong lalapain ka lang nila. Salamat po, Lola. Iingatan ko po ito. Lo, paano naman ho ako? Anong pwede kong... Hindi pa ba sapat yung mukha at mata mo para matakot sila? Pandilatan mo lang ang mga yon, siguradong... Hindi, biro lamang, iho. Oh, ito ang punyal. Yan ang gamitin mo. Nararamdaman ko meron kang anting-anting na pinakatatago-tago. Huwag ka na magkaila dahil nararamdaman ko yon. Oho, mutyaho ng linta. Hindi po ako nakakaramdam ng kirot kapag nasusugatan at mabilis lang humaghilom ang mga sugat ko. Mula ho kasi noon na aksidente at nagkaroon ako ng malaking peklat sa mukha ay naghagilap na po ako ng ganitong mutya sa mga kakilala kong antingero sa baryo namin. Sa tingin ko, handa na at sapat na ang ating pagkakaisa para labanan sila. Samantala, pagkatapos niyong ikasal, kailangan mong makumbinsi si Yumi na sumama sa'yo. Gagawin natin siyang bihag hanggang sa maipanganak niya ang bata. Tsaka natin siya tutuluyang patayin. Tay, sobra naman ho yata yun. Sobra-sobra ng pinagdaanan niya. Hindi natin pwedeng patayin si Yumi dahil kailangan siya ng anak namin. Wala kang karapatang diktahan ako, Jeremy. Sumunod ka na lang sa gusto ko. Tama na, Tay. Nasasaktan ako. Kinagabihan, nakalatag na sa pahabang mesa sa labas ng bahay ang mga pagkain. May isang lamesa rin na may katamtamang laki na may mga isang palangganang dugo ng baboy. Sa likod ng bahay, suotang kwintas na may tagabulag, ay abala na tinatalian ni Enzo ang mga may katamtamang laki ng bote ng tubig. Ang mga takip noon ay binutasan niya gamit ang pako para makalabas ang katas ng kalamansi na laman ng plastik na boteng yon. Siya kasi ang maglalagay ng kalamansi sa mga pagkain ng kanilang magiging bisita. At yun din ang paraan niya para makatulong siya na pahirapan ang mga dadalong aswang. Di kalaunan. Maganda na kayo. Paparating na sila. Maganda kayo. Kahit pinaghandaan natin ang gabing ito, huwag nating tatanggalin sa isip natin na mga aswang sila at hindi pangkaraniwan ang lakas nila. Enzo, kapag nagsimula ng labanan, papasok ka sa loob ng bahay. Huwag matigas ang ulo, ha? Opo, Teacher Yumi. Isasaboy ko lang po tong katas ng kalamansi na may asin sa kanila, tapos tatakbo na po ako at papasok sa loob. Naglagay din po ako ng langis na bigay ni Lola Berna para hindi raw po maamoy yung maasim kong kilikili ng mga aswang. Habang papalapit ang mga bisita, ramdam ni Caberna na noon ay nakakulong sa kwarto at nagdarasal, nagabayan si Yumi at ang magtiyuhin sa kanilang pakikipaglaban. Buti at nasa kondisyon ng tuhod ko ngayon. Mukhang hiyang ako sa halamang gamot na ipinaiinom sa akin ni Caberna. Lolo, Tay, mag-iingat po kayo, ha? Ikaw ang mag-iingat, anak, lalo na't nagdadalang tao ka. Nariyan sila. Fredo, Manggorio, magandang gabi. Ay, napakarami naman itong mga pagkain na inihanda ninyo. Mukhang masarap ang pagkakaluto, ah. Siya nga pala, Jeremy, ipakilala mo na mga kamag-anak natin na dumayo pa sa baryong ito para lamang sa espesyal na gabing ito. Tatay Fredo, Lolo Gorio, Yumi, mahal, sila ang mga tiyahin at tiyuhin ko. Mga mahal kong tiyo, tiya, si Yumi po, ang babaeng pakakasalan ko. Halina kayo, maupo na muna kayo. Habang tayo'y nag-uusap, kumain na tayo at baka lumabing na itong mga pagkain. Habang naghahain ng kani-kanilang pagkain, tila ba nag-aalangan ang mga yon. Kain na ho kayo, ako ho nagluto niyan. Wag ho kayo mag-alala, wala pong lason yan.
Pilit namang nagtawanan ang mga bisita sa sinabing yun ni Jose, na agad ding tumalikod at ngumisi. Kasabay noon ay iniayos ni Enzo ang kanyang kwintas at nung maramdaman niya ang init ng katawan ay lumabas na siya sa bahay. Pinaglalagyan niya ng katas ng kalamansi ang inumin at pagkain ng mga bisitang naroon. Magpakabusog po kayo. Siya nga po pala, maraming salamat po sa pagpunta nyo. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Hindi nyo man po sabihin ay nababatid kong masayang-masaya kayo. Alam kong alam nyo na ang nangyari sa anak ko. Kaya nagpapasalamat ako bilang ama sa pagtanggap nyo kay Yumi na maging parte ng inyong pamilya. Gusto ko rin pong harapang sabihin sa inyo ang totoo. Ang totoo? Anong tinutukoy mo, Iya? Masyado naman po kayong nerbiyoso, Tatay Ramon. Ang ibig ko pong sabihin ay yung kwento sa likod ng pagdadalang tao ko. Nais ko lamang malaman nyo na masayang-masaya ako dahil mahal na mahal ho ako ni Jeremy. Biruin nyo po, magagawa niyong pakasalan ng isang disgrasyadong babae na katulad ko. Yan ay patunay lamang kung gaano kagandang intensyon at kung gaano kaseryoso ang anak ko sa'yo. Kaya naman kaming mga narito ay masayang-masaya na suportahan siya. Kayong dalawa, tatanggapin namin ang batang yan na para naming tunay na kadugo. Salamat naman. Pero hindi niyo ba alam kung sino ang ama ng batang nasa sinapupunan ko? Mga halimaw kayo! Akala niyo ba mabibilog niyo ang ulo namin? Hindi niyo na ba maalala yung gabi na binaboy niyo ako sa gitna ng gubat? Alam ko na kung anong klaseng nilalang kayo. Walang mangyayaring kasalan dahil dito na matatapos ang kahibangan niyo. Galit na tugon ni Yumi, sabay itinikom ang kanyang mga kamay. Nung mga sandaling yun, wala man siyang hawak na armas, ay taglay niya naman ang bilis at lakas na nagmumula sa kanyang kwintas. Ang mutya ng langgam ang pinakamakapangyarihang mutya na gagamitin niya upang kitlin ang buhay ng mga halimaw na noon ay gulat na gulat sa kanyang mga sinabi. Yumi, anong ibig mong sabihin? Hindi namin alam kung anong tinutukoy mo. Humilahon ka! Walang uuwi ng buhay ni isa man sa inyo. Tapusin na natin to! Hindi nyo kami mapapatay! Hindi nyo kami kaya! Ano nangyayari sa akin? Ang hapdi ng leg at balat ko! Kalamansi at asin. Kahit yung nilaga, merong kalamansi at matapang ang asin. Bakit hindi ko naamoy yun? Akala nyo ito pa, paliliguan ko kayo mga pangit na aswang. Pagkatapos pagsusumpitin ang mga aswang, ay tuwang-tuwa na pumasok si Enzo at sumiksik sa tagiliran ni Caberna na patuloy pa rin sa pagdarasal. Gumapang ang mga aswang dahil sa sakit na nararamdaman nila ng mga oras na yon. Umuusok ang mga katawan na nagdudulot ng pagkakasugat. Pagsisisihan niyo to! Kayo ang dapat magsisi sa ginawa niyo sa apo ko. Ang itak kong ito ang tatapos sa mga kanimonyohan ninyo. At ang talim ng kampilang itong tatapos sa buhay niyo. Gamit ang lakas ni Yumi, nagawa niyang baliin ang leeg ng ilan sa mga aswang na naroroon. Si Lolo Goryo naman at si Jose ay walang kasing liksi at kasing bilis na nakikipagtagisan ng lakas sa mga mapangahas na aswang na bagamat nang hihina na ng mga sandaling yun ay pilit pa ring lumalaban. Gayun din, walang takot namang nakipaglaban si Jose gamit ang kanyang punyal. Isa kang duwag! Paano mo nagawang saktan at halayan ng isang babaeng walang kalaban-laban, ha? Itong dapat sa'yo! Pakialamero! Papatayin kita! Bitiwan mo siya, Jose. Jeremy, katapusan mo na! Matapos ang matagal na pagtatagisan ng liksi, lakas at kapangyarihan, lahat ng mga aswang ay duguan at naghihingaluna ng mga sandaling yon. Sunod-sunod silang nagpalit-anyo at naging mga itim na ibon, sabay nagliparan papalayo sa nasabing baryo.
Tubig! Bigyan niyo ako ng tubig! Sandali lang ho, Lolo. Kukuha ko. Kuya Jose, may sugat ka. Oh, ito ba? Hayaan mo na. Hindi naman masakit at maya-maya mawawala din yan. Oh, ay, may lumulutang na baso. Ako po ito, Lolo, si Enzo. Ay, Diyos kong mahabagin. Akala ko ay minumulto na ako. Ay, nako, hindi kayo takot sa aswang pero sa multo ay halos maihina kayo dyan sa salawal ninyo. Enzo, may naalala ko. Kuya, pangit naman eh. Sikreto lang natin yun. Sus, may pasikreto-sikreto pa kayo? Ay, salamat sa tulong ninyo. Kahit paano magaan sa dibdib na nailabas ko lahat ng galit at sakit na nararamdaman ko habang nakikipaglaban ako kanina. Ay... Ang mga sugat na natamo nila, ang siya ring unti-unting kikitil sa kanila. Hindi maghihilom ang mga yon. Mukhang napuruhan sila, lalo na yung mag-ama. Ang galing ng ginawa mo, Enzo. Maaasahan ka talaga. Kayong dalawa ni Kuya Jose. Siyempre, Teacher Yumi, kasi totoong kaibigan mo kami. Kapag lumabas yan si Baby, may kalaro na ako at babantayan ko siya. Pumarito kayo't gagamutin ko yung mga sugat ninyo. Ikaw, Jose, ayos parang walang nangyari. Mainam pala talaga ang mutya na tangan mo. Alagaan mo yan at huwag mong gamitin sa kasamaan. Ikaw naman, Goryo, ano? Aba, malalim ito Hindi bale, gaano mang kalalim at kahaba ang mga kalmot ko ay hindi ko nararamdaman dahil sa galing mong manggamot. Pakiwari ko ay kahit bumalik pa sila mamaya ay kayang-kaya ko pa rin silang labanan. Aray, bakit mo naman ako binatukan? Paano hindi mo inilulugar yung kayabangan mo? Ang tanda mo na may nalalamang ka pang ganyan. Ay, buhay nga naman Kung kailan mahina ng tuhod ko ngayon naman lumakas ang loob ko na manligaw sa masungit na gurang na ito. Uy! Diskarting malupet to Anak, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Ayos lang ho ako, Tay. Iniisip ko lang ho kung anong mangyayari pagkatapos nito. Hindi po tayo pwedeng maging kampante. Babalikan pa rin tayo ng mga yon, hindi dahil gusto nilang gumanti, kundi dahil sa batang dinadala ko. Tama ka. Babalik at babalik sila dahil dyan sa batang yan. Kukunin nila ang anak mo. Magkakamatayan muna kami. Hindi ako papayag. Hindi magiging halimaw ang anak ko. Mula nung araw na yon, naging abala sila sa paggawa ng mga pangontra at patibong sa paligid ng kanilang bahay. Natitiyak nila na anumang oras sasalakayin sila ng mga aswang at hindi mananalo ang mga yon sa kanila. Ipinagpatuloy ni Enzo at ni Jose ang pag-iensayo sa gabi. Si Enzo ay naging kasakasama na niya mula ng tuluyan na itong inabandona ng sariling ama para sa bago nitong kinakasama. Kaya naman sa murang edad ay marami na rin siyang natutunan tungkol sa mga pangontra at pamatay ng aswang. Makalipas ang 3 buwan, tuluyan nang nagsilang si Yumi ng isang sanggol na lalaki. Yuan ang ipapangalan ko sa aking anak. Napakalusog ng batang ito. Abay, napakagwapo naman. Manang-mana sa akin ang apo ko. Ay, nako, lumayo-layo ka muna at baka mausog mo ang bata. Yumi, huwag kang maniniwala dyan sa lolo mo. Mula sa hugis ng muka at kutis ng batang ito, ay hindi maipagkakaila na sa iyo siya nagmana. Nasisiguro kung magiging mabuti siyang bata. Teacher Yumi, kapag malaki na siya, tuturuan niyo rin po ba siyang lumaban sa mga aswang? Oo naman, magiging magaling din siya sa pakikipaglaban tulad mo. Habang sila ay nag-uusap ay bigla naman sumigaw si Fredo at nagtunugan ang mga lata na nakasabit sa bakod at mga puno. Simbolo na paparating ng muli ang kanilang mga kalaban. Lolo Goryo! Nandyan na sila! Ay, naku, Diyos ko, inang mahabagin. Mag-iingat kayo, Goryo. Kailangan kong tumulong. Enzo, dito ka lang. Hindi ka pa handa para sumuong Ay, sa... naku, gusto mo bang madisgrasya?
Hindi ka pa maaaring tumayo. Kapapanganak mo pa lamang. Huwag mong iwawaglit sa paningin at sa tabi mo ang batang ito. Ingatan mong hindi mapasa kamay nila si Yuan dahil kapag nagkataon, yayakapin niya rin ang kadiliman. Siya ay magiging mapangahas na aswang na walang awang pumatay ng mga tao. Sandali lang ho, magpapausok lang ho ako ng pangontra para hindi nila maamoy si Yuan. Samantala, Sige, lumapit kayo. Kung gusto ninyo maubos ang lahi ninyo, gabi-gabi kayong dumayo dito. Akala nyo ba masisindak nyo kami? Walang sinasantumpangil ang itakong ito. Aray ko, lintik na tuhod ito ay sumasabay pa. Ano? Pinatayin nyo ang anak ko. Kaya bilang kapalit, papatayin ko ang anak mo at kukunin ko ang apo ko. Paano mo magagawa yun, ha? Ngayon palang tatapusin na kita. Hindi mo mahahawakan ang apo ko at lalong-lalong hindi na kita bibigyan ng pagkakataon na kunin siya sa amin. Wala na kayong masasaktan sa pamilya ko. Tama na. Huwag. Maawa ka. Hindi ka dapat kaawaan. Tingnan mo ang kampilang ito. Ito ang kumitil sa buhay ng anak mong si Jeremy. At ngayong gabi, leeg mo naman ang gigilitan ko. Dadanak ang dugo dito sa lupang kinatatayuan mo. Mga aswang, makinig kayo. Para sa lahat ng natitirang buhay sa angkan ninyo. Lahat kayo, mauubos lamang ang lahi ninyo. Isang beses pa na bumalik kayo dito, ibabalik ko ang aming buong samahan para matapos na ang gulong ito. Kung gusto nyo pang mabuhay at mamuhay ng payapa, tantanan nyo na kami. Ubus na ang pasensya ko sa pamimerwisyo ninyo. Jose, kuha na mo nga muna ako ng tubig at nanunuyo ng lalamunan ko. kasabay ng malakas na sigaw at pagbabanta ni Lolo Goryo, nagsiliparan na papalayo ang mga aswang na naroroon. Maya-maya'y umusok ang wala ng buhay na katawan ni Ramon at naging isang patay na malaking ibon. Dinampot ni Lolo Goryo yon, sabay inilagay sa naglalagablab na apoy sa tagiliran ng kanilang bahay. Humahalimuyak ang amoy ng mga kamangyan at iba pang mga pangontra na inilagay nila doon. Samantala, muli nang sumilip ang bilog na buwan at kumikislap ang mga bituin sa kalangitan. Napaupo sila sa lupa, dala ng pagod at naghahalakhakan habang nakatingala sa langit sina Lolo Goryo, Fredo at Jose. Sana ho tumigil na sila, no? Alam mo, sadyang bahagi na ng buhay nila ang mamerwisyo at pumatay ng mga tao. Yun ay dahil alagad sila ng dilim. Bumalik man sila o hindi, ang importante handa tayo para labanan sila. Hindi dahil gusto natin maghiganti, kundi para protektahan ang mga mahal natin sa buhay. Ngayon ko lang napagtanto na hindi naman pala kailangan takasan at magtago sa nakaraan. Nagsisisi ako na sa halip na ipagpatuloy ko ang pagpatay sa angkan nila, mas pinili pa namin magpakalayo-layo ni Claire. Hindi na sana umabot pa sa ganito ang lahat. Ang lahat ng mga nangyari ay nakatadhana, Fredo. Tanggapin na lang natin at magpasalamat tayo sa Diyos dahil nananatiling mas malakas tayo kesa sa mga alagad ng kasamaan. Halina kayo at pumasok na tayo. Tingnan mo kung gaano kagwapo ang apo mo. Kitang-kita kung gaano kaganda ang lahi natin. Masayang pumasok sa bahay ang tatlo. Hinagkan ni Fredo ang kanyang pinakamamahal na anak na si Yumi at niyakap ng mahigpit. Ibinaling niya ang kanyang mata sa sanggol na noon ay tila ba anghel na natutulog. Kinarga niya yun at hinagkan. Kamukhang kamukha mo siya, anak. Bumangon si Yumi at hinubad ang kanyang kwintas. Isinuot niya yon sa kanyang sanggol. Yuan, anak, ang kwintas na ito magsisilbing gabay at proteksyon mo. Ang kwintas na minana ko pa sa lola mo. Gagawin kong lahat upang mabalot ng pagmamahal at kabutihan ang puso mo. Hindi ko hahayaang mabahira ng kamay mo ng dugo. Hinding-hindi ka magiging katulad ng iyong ama. Mahal na mahal kita, anak. Yuan.
Isang matamis na ngiti, kasabay ng pagdaloy ng luha ay ang pagdampi ng kanyang mga labi sa pisngi ng kanyang pinakamamahal na anak. Mula ng araw na yon, hindi na sila natatakot pa sa muling pagsalakay ng mga aswang, bagkus ang bawat gabi ay pinaghahandaan pa rin nila. Naging mabuting ina si Yumi sa kanyang anak sa kabila ng mapait na nakaraan, bilang isang dalaga na ginahasa ng aswang.